Sa mundo ng crypto, bihirang may malaking pagbabago na agad ramdam ng lahat. Kadalasan ito ay nagsisimula sa tahimik na technical na usapan. Ngayon ay ganito po ang nangyayari kay XRP at sa XRP Ledger matapos pong kumpirmahin ni Ripple CTO David Schwartz na may seryosong pag-uusap tungkol po sa posibleng rewrite ng buong sistema gamit ang Rust programming language. Bilang isang crypto enthusiast, malinaw po sa akin na hindi ito simpleng update lamang. Ito ay posibleng isa sa pinaka-importanting structural change sa kasaysayan ng XRPL. At kung ikaw ay trader, investor, holder o hodler, malinaw na tayo po mismo ang direktang apektado nito. Kaya mahalagang maintindihan po natin kung ano ang ibig sabihin nito sa long-term value at saka stability ni XRP. Yan po siya ang Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz. Ayan, ano nga ba ang kinumpirma mismo ng Ripple CTO tungkol sa XRPL rewrite? Ayan po mismo kay Ginoong David Schwartz. Ang ideya ng pagre-rebuild ng XRPL gamit po ang Rust ay hindi na lang haka-haka. Malinaw po niyang sinabi na may definite talk. Ayan, may definite talk na tungkol dito. Ibig sabihin nito ay seryoso na ang internal discussions sa Ripple. Ang focus dito ay hindi raw bilis ng transactions, kundi ang structure ng ledger. Sa ngayon, ang XRPL ay isang monolithic system kung saan ang consensus transaction execution at client queries ay magkakadikit. Gumagana ito pero limitado ang flexibility. Para po sa atin bilang mga XRP holders, mahalagang signal ito na iniisip ng Ripple kung paano po mapapahaba ang buhay at relevance ng XRP sa future crypto market. Ngayon, bakit po ba problema ang monolithic design at paano ito nakakaapekto sa ecosystem ni XRP? Ayan, kapag monolithic po ang isang system, lahat ng bahagi ay nakalak sa isa't isa. Kapag may binago ka sa isang component, may epekto po agad sa buong ledger. Para sa XRPL, ito po ay risk pagdating sa scalability at saka security. Ang gusto pong mangyari ng Ripple ay modular design, kung saan pwedeng ihiwalay ang consensus execution at saka queries. Sa ganitong setup, pwedeng mag-evolve ang bawat bahagi nang hindi po naaapektuhan ang user data o ledger history. Para sa atin, malinaw ito ay proteksyon sa balanse at transaction records ng XRP. Hindi po ito experiment sa pera natin, kundi improvement sa pundasyon ng system. Ngayon ay bakit po ba Rust ang napiling language at bakit ito mahalaga sa seguridad? Hindi po basta-basta na pinili na lamang ang Rust sapagkat kilala po ito sa memory safety at predictable performance. Sa blockchain, kung saan bilyong dolyar na value ang nakasalalay, maliit na error ay pwede pong maging malaking problema. Ang Rust ay tumutulong pong maiwasan ang common bugs at saka exploits. Para kay XRP na may malaking liquidity, ito ay critical. Ibig sabihin, mas matibay na depensa laban sa hacks at saka system failure. Para po sa mga traders at long-term holders, ito ay dagdag kumpiyansa ng ledger ay ginawa para tumagal, hindi lang para sa hype cycle ng market. Ngayon ay ano po ba ang papel ng virtual machine sa bagong vision ng XRPL? Isa po sa pinaka-interesting na sinabi ni Ginoong Schwartz ay ang ideya ng paglalagay ng transaction engine sa loob ng virtual machine. Sa ngayon, mahirap pong magkaroon ng multiple implementations ng XRPL. Kapag may VM standard na ang execution logic, ibig sabihin pwedeng gumamit ng ibang programming language ang ibang bahagi ng system.
Mas organized at mas deterministic ang transaction processing. Para kay XRP, mahalaga ito dahil mas consistent ang settlement at mas predictable ang outcome. Para po sa atin bilang mga users, mas konti ang risk ng unexpected behavior sa network. Ngayon ay paano po ba maaayos ang komplikasyon sa transaction execution at saka settlement? Ayon po kay Ginong Swartz, may mga bahagi ng payment engine na umaasa sa floating point MAT at saka execution order. Ito ang nagdadala ng complexity. Ang solusyon ay isang amendment na maglalagay ng mas clear at saka coherent logic. Kapag mas malinaw ang rules, mas maaasahan ang settlement ng transactions. Para po sa mga XRP investors, mahalaga ito dahil ang tiwala sa settlement ay direktang konektado sa value. Kung stable at predictable po ang system, mas nagiging attractive si XRP sa institutions at saka mga developers. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito sa balance data at supply ng XRP? Malinaw po ang sinabi ni Ginong Swartz na walang user data ang gagalawin. Mananatili ang balances transaction history at supply mechanics ng XRP. Infrastructure lamang ang binabago, hindi po ang economics. Para sa mga hodlers, ito ay malaking reassurance. Walang dilution, walang reset, walang pagkawala ng history. Ang target ay future-proofing, hindi pagbabago ng rules. Ibig sabihin, mas handa sa XRP sa mas malaking adoption nang hindi po sinasakripisyo ang stability na kilala niya. At bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang kumpirmasyong ito ay isang bullish long-term signal para kay XRP. Hindi ito price pump news. Ito ay senyales ng maturity ng project. Ang plano ni Ripple ay malinaw na nakatuon sa longevity, security at saka developer growth. Ang pag-alis po ni Ginoong Swartz bilang CTO ay posibleng magbigay sa kanya ng mas maraming oras sa ganitong foundational work. Para po sa atin, malinaw ang mensahe. Si XRP ay hindi lang nabubuhay sa ngayon, kundi naghahanda para sa susunod na dekada ng crypto adoption. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.